Good morning, ito muli ang Apadman ng Templong Amituhan ng Bunting Agama at nandito pa rin tayo, palabas tayo ng Dalon, Eva Beach para maglakad at bumili ng ating mga kung anek-anek lang, no? So I woke up ng mga 8 o'clock, no? At 8:30, then ngayon nakaligo na ako at may mga bagay na nare-realize ako sa aking buhay, especially na ngayon, no? Nakikita mo lumalabas tayo ng gate at maglalakad tayo. Yun, nakita ko kasi yung graduation picture at napakaganda. Yun lang, na-realize ko na hindi na pala tayo bata. So siguro akala pa rin natin dahil continuous yung buhay natin. Kahit nagbibideo ko, hindi ko rin nakikita ang sarili ko, pero kayo nakikita nyo na matanda na pala ako. 48 this coming May 10. At kanina, very obvious yung aking nakita sa akin na para akong talagang lolo na, no? Nung pagkagising ko ng umaga, humarap ako ng salamin. Nagulat ako dahil kasi I thought there's other people. Yung ganun, na nagulat ka sa mukha mo na hindi mo akala na matanda ka na talaga. So, hindi ko alam kung masaya ako sa ganon. Although alam naman natin yung gawain natin, yung ginagawa ko ngayon is a form of ano na ba? Legacy. I know, I acknowledge yung fact na alam ko matanda na ako at ayaw ko munang mamatay ngayon pag nasagasaan ako. So yun, parang alam nating mamamatay tayo sooner or later, pero meron yatang iba gustong madelo na kagad ako agad-agad, no? Comment nyo nga kung gusto nyo ba talaga ako mamatay, pero hindi ko pa nga kayo nakikilala in person eh. So bakit nyo ako papatayin, no, I really wanted to see you pa in person. Yeah, let's go, mag-aral kayo ng hila. And ako rin sa sarili ko, hindi ko akalain na magagawa natin na magkaroon ng, hindi pa natin nagagawa, no, by next year pa, 2027, pero hindi natin akalain na we were able to serve the Filipino people, not only in our country but the whole world, no? Dito, ngayon nakafocus ako sa Hawaii at sa buong Amerika, at yun nga, we were able to extend the wisdom, to share the wisdom of Hilot Binabaylan to the people that desires to have it, no? And by next year it will become a bachelor's degree, kasi nasa batas po natin yung sa PTAC law or Tama law na hindi lang short courses ang dapat pinoprovide ng ating government. Kailangan din magkaroon ng graduate course at postgraduate course. So kung ganon, mainam talaga na mayroong bachelor's degree program. I don't know kung ito'y academic, kung Bachelor's of Art ba o Bachelor's of Science basta. But for me, yung nakikita ko, yung Hilot is under Indigenous Healing Arts and Sciences. So pareho siya, no? At yun po yung ating ipopromote next year. Pero kung negosyo siya, parang ang hirap niyang i-promote kasi 4 years course siya. But then kung talagang seryoso tayo sa paghihilot natin, siguro yung job description, yung job na opportunities nakikita ko, yun ang ilalagay natin sa curriculum natin para fit ang bawat manghihilot to apply on each position na available bilang trabaho ng manghihilot. Kasi nakikita ko naman talagang doable siya. Political will, ginagamit ko to na hindi ko alam, pero yung kung gusto talaga ng ating pamahalaan na i-promote at i-preserve ang katutubong gamotang Pilipino, magagawa, no? Mabibigyan natin ng trabaho, hindi yung nasa ispa lang, kasi parang ang baba ng tingin nila sa mga manghihilot, no? On other modalities of traditional medicine, pag galing ibang bansa, doktor kaagad ang tawag nila. Pero sa atin, manghilot ka lang, wala kang karapatang umakyat.
You have no authority to rise up. Kasi nga, wala ka namang aral. Hindi mo naman pinag-aralan yan. Ginaanan mo lang yan sa ninuno mo. At hindi yan scientific. Kailan ka ba naman nakakita ng mga ninuno natin? Ancient time, pre-colonial time, walang eskwelahan. Mga Kastila lang, mga Espanyol ang nagdala niyan sa atin. Yung mga colonizer, yung mga mananako. Thank you sa kanila. Pero huwag nilang sabihin na mali ang pamamaraan na pinalaki tayo ng ating mga magulang. At yun yung about Philip Academy, recognizing the value of the ancestral, of the ancient wisdom of our ancestors, at bigyan natin sila ng pagpapahalaga kahit hanggang sa future makilala pa rin tayo. So medyo malapit-lapit na rin pala tayo sa pupuntahan natin. So it means mga 5 to 10 minutes pa ay nandun na tayo. No, 5 minutes na lang nandun na ako sa 7-Eleven. So pahinga muna tayo, mahal. Bye. Ayun mga kalahi, nakabili ako ng actually bumili ako ng kandila, ng aking favorite energy drink ngayon dito sa US, yung Monster. Actually favorite ko na rin siya sa Pilipinas kaso may kamahalan. Wow. So meron pala dito. So akala ko naliligaw ako at wala talagang post office dito. Pero kahit naman nagtanong tayo sa mga tao, and we see people here and they pointed me out to the right place. So pupuntahan natin ngayon yung post office. Pero pupuntahan natin ngayon para alam na natin, para bukas na maaga alam natin kung paano pupunta. Okay? Sige lang, sakit lang. So now we are walking on the aisle. Medyo busy. So ito yung mga sasakyan ng mga kartero dito, Prime. At ito yung post office. So I know bukas ang bukas nila ay 9 AM I think. Ayan. So ito yung post office na pupuntahan natin bukas. Pero magtanong na rin tayo kung bukas sila, para kung sakali balik ulit tayo dito para ihulog natin yung sulat natin kay AJ. So tignan lang natin. So yan ang mga kalahi. Ang kanyang business hour Monday to Friday 9 AM to 4:30 PM, Saturday from 9 AM to 12 PM, pero ngayong Sunday ay walang pasok. So at least alam na natin. Wait. So ayan mga kalahi, alam na natin kung ano ang dapat gawin. Nandito pala tayo sa Ewa Shopping Center, and it's nice that we are here sa lugar na to, no? I don't know paano gumamit. Nakita ko hinulog lang nila doon at walang binayaran. I don't know paano, pero yes, bukas maghuhulog tayo ng liham para sa aking pinakamamahal na unang pamangkin. Una talaga siyang pamangkin kasi siya yung unang ipinanganak. But then balik na tayo sa ating cottage, no? Ang init. So let's go on. Ayan mga kalay, it's 10:54. Lakad tayo pa uwi sa ating bahay, sa cottage, hindi natin bahay. Naku, baka magmalatas ito at maiwan tayo dito sa wet, hindi na tayo makauwi. So sa lalakarin natin ay may mga simbahan tayo natagpuan, pero I know it's Sunday, pero bakit parang walang tao. So itong daraanan natin ay simbahan yan, no? Worship service 1 PM Sundays and 6 PM Sundays. So mamaya pa palang 1 PM yung simbahan, pero ito ay pinangangasiwaan ni Pastor Lawrence and Pastor Alona Sibangan. So it sounds Tagalog, Ilocano, no? So ang dami talagang Pinoy dito. At actually meron din kapilya ng Iglesia ni Cristo, pero hindi na natin napuntahan. So walang pinagkaiba sa Pilipinas. Ang kaibahan lang, yung mga ibon dito, iba't ibang kulay, ay lumipat sila. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Ako lang yata nakikita nyo. So see you na lang ulit mamaya. Nandun na tayo sa beach, sa The Lawn. So yun na mga kalay, 9:01 in the evening at nakabalik na tayo dito sa aking kwarto. So hindi ko nasabi sa inyo, no, after kong maglakad papuntang post office, nag-lunch tayo, and then we had our first client ng 2 PM at yun ay si
Richard Prapius. No, graduate natin siya ng Hilot Binabaylan level 1 ngayong taon. So binigyan natin siya ng hilot, no? So doon na-experience niya ang buong Hilot Binabaylan process na nagtawas tayo, at yung tawas ay isang bagong pamamaraan sa kanya dahil kasi one piece paper lang ang ginawa natin. And then after ni Richard ay nagkaroon tayo ng emergency na hinilot yung pinsan ni Zanny Boy. And then after that ay pumunta naman tayo ng Chinatown sa La Aquea dahil merong isang babae doon na nagpatawas. And after that ay dumaan muna kami sa bahay nila Darcy, kumuha ng mga gamit, and then nakabalik na ulit tayo dito, no? So supposedly meron pang isang client tayong dapat i-handle, pero hindi na yata ako naintay, natipalok siya. So I think bukas na lang, at bukas naman ang ating client ay alas 10 si Kristen, no? Bibigyan natin siya ng experience. Isa rin naman siyang graduate natin sa Hilot Binabaylan. Supposedly, bago ko ito simulang video nito, nakubad na ako, matutulog na sana at nag-e-edit. Kaya nga lang, nakalimutan ko, wala pa pala akong extra. So, ano ba ang mga na-realize ko? No? Sabi nila kay, mayroong isang tao doon na dating practitioners na tinatawag na siya ngayong Datu. Datu is a honorific title pertaining to a leader. Leader ng isang komunidad, ng pamayanan, na kung saan siya ay namumuno, no? Kung namumuno siya ay dapat meron siyang pinamunuan, merong grupo siyang pinamumunuan, at meron siyang advocacy o meron siyang mga nagawa para sa isang pamayanan. We are not concerned about the title of that honorific to be chieftain or whatever, no? We are established already as Luntiang Agama, at ako ang punong binabaylan dito at ng Templong Anituhan, at gayon din sila kayo bilang pulong Katalonan. Alam ko mula nung year 2000 hanggang sa panahon ngayon, so 26 years na po talaga tayo, kahit paano malaki ang ating nagawa, hindi lamang sa pamayanang pagano, kundi na rin sa kultura at katutubong gamutang Pilipino. Isinulong natin ang hilot, no? At pagdating dito sa Amerika ay naging patok tayo sa kapwa nating Pilipino, na kung saan ay lagi silang nagpupunta upang magpa-certified. At ngayon ay talagang ambitious yung ating plano, kasi by 2027 ay gagawin natin siyang 4-year course. Hindi lang siya 9 days, hindi lang siya 8 days, hindi lang siya 15 days or 25 days, kundi 4 na taon po, no? Meron na akong mga subjects na ituturo, pero ito ay under review dahil lalagyan pa natin sa laman kung gaano katagal, at the same time magkano po natin ibibigay ito, no? So 4 years. Actually, kung kukumpitin natin ang 4 years course like nursing studies, no, umaabot siya ng 500,000 pesos sa buong taon, buong 4 years. Plus, meron pang mga plus yun, yung mga OJT and everything, no? But then, as much as possible, wala pa tayo dyan sa presyo. Pero yung pamamaraan ng pagtuturo ay magiging blended learning siya. Kadalasan ay online, pero meron kayong pagkakataon na dapat magpakita kayo sa akin in person. So mayroong training na actual, na talagang face-to-face training at online learning. But then, aside from that, nakikita ko, sinabi ni Darcy sa akin na yung ating mga retreat na ginagawa dito sa Amerika ay nagiging successful, at ayaw kong usugin yung mga plano ni Darcy. But instead of usugin, itutulak ko siya. Itutulak natin para mag-manifest na countrywide sa United States of America ay magkakaroon tayo ng cohort at retreat. And I want to reach out more Filipinos in America. Ganon din sa Canada sana, pero hindi pa kumikilos ang Canada. We are waiting for them to move, no? Magsimula ang movement sa Canada, kasi dito sa Amerika ay talagang laganap na po siya at maraming tumatangkilik. Gayun din ang ating kahilingan para sa Australia, na makapagsimula din sila, no? Lagi lang sila nagkakaroon ng tawas or paglalana. Gayun din sana sa London, gising London, kasi you have taken 1-day course at yun ay hindi sapat para magsilbi kang manghihilot, no? And with that, no, I know
marami pa tayong dapat gawin, no? Lalo na sa pag-establish ng katutubong pananampalataya, ang pagbalik ng mga Pilipino sa paniniwala sa mga diwata, engkanto at anito. And ito ay nasa bahagi na nila Lakay, no? Gawain na nila Lakay yon. But we are supporting Lakay. We are pushing him to spearhead yung Catalonan course, no? So dahil dito, no, we are serious enough to develop a curriculum whereas yung native indigenous spirituality natin ay magkaroon ng same recognition tulad ng paano nare-recognize ang mga imam ng mga Muslim, yung mga pareng Katoliko at mga pastor ng mga evangelicals, etc. etc. no? And we want that to happen in our country na maibalik ang pananampalataya ng mga pag-aanong Pilipino. Although we are not called pagans, but we are animists talaga. Kasi pagan has historical background on European traditional religion, but we are animists. Ibig sabihin, pinaniniwalaan natin ng lahat ng bagay ay may buhay, kung kaya malaki ang respeto natin sa kalikasan. So, ito lang mga kalahi. Tatapusin ko na ang aking vlog ngayon. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, bigyan niyo po ako ng thumbs up. At kung ngayon pa lang kayo nakapanood, consider to subscribe. And then, para naman ma-update kayo sa mga upload ko, i-hit niyo po ang notification bell at pihado, mapapanood niyo ang aking video. So hanggang sa muli, itong Apadman ng Templong Anton ng Lunting Agama at nandito ako sa Dalon, Eva Beach, Honolulu, Hawaii, United States of America. Nagsasabing, mayari na, pag-asatin, paalam.